Bakit ang dami-daming Pilipino na ang aga-aga nasisira po yung mga kidneys. Nababalitaan ko sa Pilipinas ang dami mga bata pa na dadialysis na po and even here in Canada, which is I believe unacceptable po yung mga nandito na merong access sa free healthcare, wala pong dapat na excuse. Bakit kayo magkakaroon ng pagkasira ng kidneys when it comes to lifestyle related disease? You should be going to your doctors. You should be doing your preventative medicine visits. Yan po ay every year. Yan po ay libre dito po sa Canada. You can go and see your doctor every year or even more than once a year. Lalong-lalo na po dun sa may mga history po, may mga history na sa family ng kidney diseases. Sino-sino nga po ba mga kapatid? Ang sa ngayon pa lang ay dapat na screen na for kidney diseases. Kasi napaka-common ito sa lipunan. And it really breaks my heart na makita ang mga kababayan natin na batang-bata pa, dialysis na. So sino-sino nga ba? Number one, people who obviously have symptoms. Kapag may napansin kayong kakaiba sa sarili nyo, like for example, ang bata-bata nyo pa meron na kayong high blood pressure or kahit hindi naman kayo bata, let's say may edad na kayo pero yun nga ang inyong pressure is not controlled, that is a trigger for you na dapat kayo ay nakakapag preventative laboratory work na po and kasama syempre doon yung kidney function. So una-una yung may mga napapansing sintomas, right? Talagang ang taas ng presyon ninyo or worse yung mga end stages signs na po yung mga namamanas na yung binti, yung mga nahihirapan na huminga, definitely wag niyo pong i-ignore yan. Ikalawang grupo, people who have predisposition. Anong ibig sabihin nun? Merong lahi. So alam na po ninyo na may lahi yung pamilya ninyo na diabetes, high blood pressure, high cholesterol, or fatty liver, or gout. These are risk factors for later on developing kidney disease. Yung grupo ng mga tao na yun should already be very aware that you should have yung mga preventative work-up po ninyo, which includes definitely yung kidney function. Ikatlong uri ng mga tao, yung may mga mismong sila ay meron na ng mga diseases talaga. For example, hindi man yan kidney, let's say gout. Because eventually, yung mga taong may gout, magkakaroon din kasi talaga ng effect po yan sa kidneys. So any kind of metabolic disease or marker, let's say overweight ka, I'm not saying this para mag-judge or para mag-condemn. Alam naman po ninyo na ang aking layunin ay tumulong lamang sa mga tao. And really, it is not the design of the Lord na ikaw ay maging overweight. Kahit pa po anong sinasabi ng iba na love your body you're in, okay, I understand. Merong genetic diseases. Syempre, yung mga ganun po ay beyond their control. Pero yan po ay maliit na proportion ng population. The reality is, malaking proportion ng population who have lifestyle-related medical conditions ay dahil po sa lifestyle talaga. So, if you already have like markers, you yourself have like ito nga, meron na kayong gout, for example, alam niyo may fatty liver na kayo, magpa-screen na rin po kayo ng inyong kidneys. Kasi nga, remember kapatid, there is a common denominator sa mga sakit na ito. Common sa high blood pressure, common sa diabetes, common sa gout, common sa high cholesterol, ang pagkakaroon ng insulin resistance. Yun yung common doon sa mga pathways na yun. Even cancer, it's insulin resistance. Mga kapatid, yun yung reason why there are so many young Filipinos now na marinig ninyo, ay, si ganyan, na dialysis na pala. Many times, itong mga sakit na ito that lead to kidney failure are silent killers. For example, high blood pressure. Marami sa mga tao, maswerte na po yung mga merong sumasakit na batok, yung mga parang hinihingal, yung parang nahihilo-hilo. Then they will check their pressures, right? And from there, malalaman nila, high blood na pala ako. Saka sila magpapa-laboratory workup, right? And with the laboratory workup, they will see all the abnormalities doon. Karamihan po ng mga tao who have kidney disease do not have symptoms in the beginning. Ito po mga nakikita nating pamamanas, panghihina, yung parang mga pandalabo ng paningin, yung pagkahilo, yan po ay usually doon na sa mga latter stages. And when I say latter, ito na nga yung mga stages, mga 4 up to 5, which is kidney failure na, Kasi kung kailan nag-fail na yung kidneys, saka na nag-accumulate yung mga toxic products, and so saka na sila nakaka-feel ng mga sintomas. So, ang mga hihilingin ninyo sa doctor nyo, Doc, pwede po bang pakicheck yung aking EGFR, yung aking creatinine, yung akin pong sodium, potassium, yung akin pong urine analysis, and finally yung ACR. Sa ACR, minsan dyan natin mapipick up yung mga pinaka nagsisimula pa lang na sakit. And it's a really good marker. Even for yung mga patients ko po na wala pang kidney disease, diabetic pa lang sila, talagang titignan mo yung effect sa kidney ng kanilang diabetes. Minsan doon mo talaga mapipick up una, doon sa ACR na yun, na unti-unti talaga siya over the years. Ang maganda lang po dito sa Canada, yung mga EMR namin, yung electronic medical record, you can really plot. Sometimes I show my patients, sabi ko, tingnan mo ito yung trajectory ng ACR mo, tingnan mo umaakyat. That is a very
very good encouragement for many patients na baguhin talaga yung lifestyle. Kasi usaping bato na po yan, no? When the kidney fails, alam na natin ang endpoint nito. Ang kidneys kasi hindi siya kasing forgiving ng liver. It really takes a long time, no? Para i-damage mo yung liver mo. Ang liver kaya pa talaga mag-heal hanggang talagang i-push mo na siya sa no return. Pero ang kidneys po, mga kapatid, sad to say, very sensitive kasi yung mga nephrons, yung mga individual units sa kidneys. Pero it also takes a while. Kaya nga po, ang dali niyan ma-pick up. Kung kayo ay talagang sumusunod sa preventative health care, taon-taon, ipapacheck po ninyo yan ay kung normal siya taon-taon. Pero kung meron na po talagang lamat, nakikita na yung ACR mataas na, then I would suggest every 3 months na po yan. Now, depende sa kanyang ginagawa, sa kanyang trajectory ng kanyang pagtaas, baka mas kailangan pa ng mas madalas. So again, hindi hinuhulaan, kapatid. Many of these things do not have symptoms. Hindi mo pwede, ay, okay ang pakiramdam ko, wala akong sakit. Hindi po sa ganun. Kaya nga lagi, objective parameters. If you can find a practitioner, a doctor who is knowledgeable po sa ganitong klase, no, especially sa chronic diseases and even sa mga lifestyle modifications, kasi hindi rin po lahat ng doctors, yes, they may be handling patients with mga diabetes, mga kidney diseases, but not many of them are also into yung lifestyle medicine talaga. Kung makahanap kayo ng combination, yun yung the best doctor who is really well-versed sa chronic disease management. Kasi ang chronic disease relationship yan, kapatid. Hindi po yan one time lang na minsan mo lang siya makita. You really should develop that relationship. It depends on what your labs are doing. Yung mga pasyente ko na okay naman, once a year ko lang nakikita. Yung mga hindi, may every 3 months silang requisition. Tapos be proactive. Hindi ka naman syempre aasa lang sa doctor. Ikaw mismo, alam mo nang may lamat yung organs mo, kailangan o binigyan ka ng every 3 months na laboratory work, follow up ka din sa doctor mo. So ako nagbibigay ako ng standing order. What does that mean? Dito kasi sa amin, pwede ko sila bigyan ng 2 years na every 3 months meron na po silang work-up para hindi sila nawawala sa sistema. Pero of course, it's still up to the patient to really be also proactive. Pagkatapos mo ng lab, i-follow up ka kay doc. So it is a team work. Collaborative effort po siya.